8 sa 13 senador sa mayorya ang nahaharap sa mga kaso, reklamo o investigasyon. Isa sa kanila si Senador Rodante Marcoleta na pinaiisyuhan ng precautionary hold departure order ng Ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa mga reklamong plunder at indirect bribery laban sa kanya. Ang sagot ni Marcoleta sa balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Dahil sa pagtanggap umano ng 75 milyong piso mula sa tatlong donor noong January 2025, sinampa na reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Batay raw ito sa mismong pag-amin niya sa investigasyon noon ng COMELEC. Humiling ang Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Marcoleta. Gayon din kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Marcoleta na ang investigasyon ng Ombudsman ay paraan para patahimikin siya umano tungkol sa anomalya sa flood control at sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Ayon sa Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa laki ng halagang 75 million pesos, hindi raw ito maituturing na ordinaryo kagandahang loob, kundi korupsyon para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang halaga sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Sasagot daw si Marcoleta sa tamang forum. Nagpasaring din siya sa Ombudsman. Somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, Madam President, they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato. Kasama si Marcoleta, 8 sa 13 majority senators ang nahaharap ngayon sa mga kaso, reklamo o kaya'y investigasyon. Sina Senador Bato de la Rosa at Bongo, kapwa tinukoy na co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Si Senador Chis Escudero nahaharap sa preliminary investigation para sa kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda naman ng Department of Justice na sampahan ng plunder at graft charges si Senador Jinggoy Estrada. Nire-review naman ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kasong katiwalian si Senador Joel Villanueva. Iniugnay ang tatlo sa issue ng flood control projects. Ang magkapatid na si Senador Mark at Camille Villar, kasama naman sa iniimbestigahan ng Department of Justice kaugnay sa umano'y market manipulation, insider trading at iba pa dahil sa ilang negosyo ng kanilang pamilya. Sa gitna ng isyu ngayon sa Senado, binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano na solid ang mayorya. Yung 13, sa 13, wala po siya. Solid din daw ang 11 miyembro ng minorya ayon kay Senador Risa Ontiveros. Status quo pa rin. Alam niyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga dun sa
Well, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin. Isa sa maugong na pangalan na gusto raw ng minorya na maging Senate President kung sakali ay si Senador Win Gatchalian. Kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, napakaseryosong legislator. Isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News.